Talaga pong ang Diyos ay napakabait, napakabuti, napakadakila. Kaya yun ho, umpisahan ko lang ang pasasalamat sa mayamang habag, awa at biyaya ng Panginoon na kami pong mga pastors ay nabibigyan pa ng pagkakataon na maging messenger po ng gospel. Napakasarap po. Ito ang buhay na hindi panghihinayangan po talaga. Ang tayo ay maging bahagi ng ipalaganap ang puso at ang kalooban ng Panginoon. Pasasalamat po sa ating President, Spiritual Director, Bishop Brother Eddie Villanueva, sa ating Executive Vice President, Reverend Pastor Jovi Villanueva Binalya, sa kanila pong tiwala. Pasasalamat po sa ating Director ng Northern and Central Luzon Operations, Pastor Alex Garcia, na mentor ko po at ako po'y talagang naniniwala na leadership guru ng buong Jael Church Worldwide. Pagkasama ko po siya, talagang maraming natututunan. Hindi lang po sa Jose at Galing, kundi sa tunay na buhay. Pasasalamat po kay Doc Lilian Garcia, of course, the equally anointed woman of God. At sa inyo pong lahat na talagang pag nakikita po namin, nababaanag po namin, nakikita po talaga ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya ho, mapagpalang araw po, Happy New Year po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang ating katabi sa kaliwa sa kanan ng Happy New Year. Happy New Year. At kasama ng Happy New Year ay Happy New Year. Nawa, bigyan tayo ng panibagong paraan para mas makapakinig pa sa ating Panginoong Jesus. Amen? Magbigay po ako ng ilang mga tanong na tayo ho kasing mga Pilipino, tayo mga Kristiyano, mayaman ho tayo sa mga tanong eh. Ewan ko ba kung bakit ho. Ang mabigat lang, maraming tanong, pansinin ho ninyo, nag-uugat sa takot at pangamba. Magbigay po tayo ng ilan lang. 4 lang po. Mga tanong sa buhay sa panimula ng 2025. Ano ba ang naghihintay na buhay para sa akin sa bagong taon? May inipin tayo, ano? Gusto natin malaman na. Ano ba plano niyo po, Panginoon, para sa akin? So, hindi naman pwede na may bolang kristal. Yung takot sa future, totoo yan. Ano kaya ang magaganap sa aking pamilya? Nako, matinding takot at pangamba po. Ano ang haharapin ni tatay, ni nanay, ni ate, ni kuya, ni bunso, ni lolo, ni lola? Kanina sinabi ko, si aso at pusa kasama na. Pero kasama po yan. Ano kaya magaganap sa pamilya? Paano kaya namin haharapin ang bagong pagsubok at laban sa buhay? Di ba? Kung totoo na carry over ang mga pagsubok ng 2024 at may bagong pagsubok sa 2025, magandang tanong yan. Paano haharapin yon? At ang huli po, paano nga ba kaya magkakaroon ng tunay na katagumpayan sa bagong taon? Parang ang sarap no, na magkaroon po tayo ng kaalaman, 10 sure steps to victory. Kung iyan ho ang mga tanong natin, welcome po. We need to meet Jesus. Diretsuhin na po natin. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ang Panginoong Jesus, ang sagot sa lahat sa buhay. Banggitin nga po natin yan ng malakas. 1, 2, 3, and go. Opo. Totoo po. Napakarami nating tanong. Pero isa lang naman ang sagot. Ang Panginoong Jesus. Siya ang sagot, ang kasagutan, ang katugunan sa buhay. Sana lahat ng tao alam yan. May nabasa po ako, ito po ay Rappler ng December 27, last year, 2024. Bagamat ang SWS po found that 90% or almost all adult Filipinos will be entering 2025 with hope rather than fear. 90% po yan, mataas, maganda. But that figure is a 6 percentage point drop from the 96% of respondents who said that prior year that they will be entering the new year with hope. Bumaba pa po pala. According to the SWS, the 90% in this year's survey is the lowest since the 89% lagged. Way back po ito, 2009 pa. According to the same survey po conducted from December 12 to 18, last year lang po yan. The remaining 10% of Filipino adults will enter 2025 with fear. A 7 percentage point increase from the 3% in 2023. Ito ho mabigat. Listen.
The SWS notes it is the highest since 11% in 2009. Patotoo na talagang dumadami ang mga taong marami ang pangamba at takot sa buhay. Gusto niyo hong makita ano ang tinanong sa mga respondents? Sa next slide. Ang darating na taon ba ay inyong sasalubungin ng may pag-asa o pangamba? Ngayon, so bumaba. Ano ba? Haharapin ko ba ang 2025 na ito? 5 days pa lang nakalilipas. 4 na araw, 5 araw ngayon. Nang may pag-asa o pangamba. Yan ho. At alam ho natin that Jesus understands. Sa context po talaga ng Bible, ito makinig tayo ho ng gospel. Talagang alam po ng Lord ang human tendencies. Alam po ng Panginoong Jesus ang fears, human fears and questions and longings and desires. At iyon po ay tinutugon niya sa pamamagitan ng mga pambihirang mga himala na may natatagong mga mas pambihirang mga kapahayagan na tumutugon sa napakaraming questions in life. So iyan ho ang ating pag-uusapan. Alam ng Panginoong Jesus na ang buhay ay puno ng pisikal, emosyonal, at spiritual na sakit. Yun ho, alam niya yon. Kasama ng pakikipaglaban sa buhay at kamatayan. Jesus knows that life is difficult and hard. Alam na alam niya yon. Puno ito ng physical, emotional, spiritual pains, and even life and death struggles. Kaya po, sa Biblia, pagka may pagkakataon po, listen po natugunan niya yung maraming pangangailangan na iyon sa pamamagitan ng pambihirang himala. Yun pong dalawa na iyon, tatargetin ng Panginoon. Physical needs, at sa kabila nun yung mas mataas pa kaysa sa emosyonal at physical, yung hindi kayang, yung sakit na hindi kaya ng quote and unquote, hindi ako nagpo-promote biogesic, sakit sa ulo, hindi kaya ng operasyon sa sakit sa puso, yung mas mahirap. Kaya nga, ang mga himala ng Panginoong Hesus ay higit pa sa pagsagot sa agarang pangangailangan ng tao o immediate needs. Ang tunay po, kung tutuusin na himala, ay nagpapatotoo, listen po ng kanyang pagka-Diyos, yan, nagpapakilala ng kanyang kapangyarihan at naghahayag ng kanyang kapamahalaan. The miracles of Jesus testify about who He really is, revealing His deity, His supremacy, and His power. So pagsalusaluhan ho natin, ang title ay Si Jesus ang Kasagutan. Pakibasa nga po ng malakas, go. Yan, si Jesus ang kasagutan. Christ is the answer. Sa ibang konteksto, kasagutan ay katugunan. Siya ang answer, siya ang sagot, siya ang tugon. Yan. At magbigay po ako ng 5 at may progression po ito. 5 matinding pangangailangan ng tao sa buhay na sa pambihirang mga istorya sa Biblia na naganap marami sa San Juan ay tinugunan ng ating Panginoon. Nakaka-excite po ito. Umpisahan po natin. Si Jesus ang kasagutan sa ating kagulumihanan o distress. Pakibasa nga po ng malakas. 1, 2, 3, go. Jesus is the answer to our distress. Umpisahan ho natin yan at makukuha ang kapahayagan sa unang kwento. Ang unang himala ng Panginoong Jesus ay naganap sa isang kasalan. Maganda ho ito Unang himala pa lang, hindi para lang sa kanyang sarili. Ang unang himala niya ay may kinalaman agad para tugunin ang paunang pinakamatinding pangangailangan ng tao. Yun hubang tayo talaga ay puno ng distress, kagulumihanan. Sabi ko nga po, minsan nakakapag-isip tayo, ba't kaya gano'n ang unang himala ng Panginoon? Parang simple lang. Turning water into wine. Parang hindi nerve-wracking, hindi mind-blowing. Turning water into wine lang. Iniisip po siguro natin, kung ako siguro, baka ang unang himala kong gagawin, hahatiin ko ang dagat ng siguro mga 3 hati. Yun ho bang wow! Bakit mo gagawin yun? Bakit ginawa ng Panginoon ang seemingly not supernatural but ordinary miracle? At yun nga ba ay ordinary? Si Jesus po, He loves celebrations. Hindi nga ho binanggit sino yung bride and groom. So they were probably common people.
Pero pansinin ho natin sa verses 1 to 3 ng John 2. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at kanyang mga alagad, kompleto, ay inanyayahan din sa kasalan. Dumalo ang Panginoon. Naubos ang alak. Yan. Kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. May 6 na banga doon. Okay, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Okay. At sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala sa handaan sa host. Ano ito nangyari? Dinala nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kumbaga ho ay kabisado ko ang alak dito sa Israel. Pero saan galing to? Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Hindi nakapagtiis, ano ho? Tinawag yung bagong kasal. Sinabi, ang masarap na alak ay unang inihain sangayon sa ating kustumbre. Ha? Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihain ang mababang uri. Ubus na. Pero, ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Takang-taka siya. Okay. Bakit gumawa ng ganung uri ng himala ang Panginoon? Alam nating lahat. Una, para hindi mapahiya yung mga ikinakasal. No? To rescue hospitality. Para i-rescue sila hindi mapahiya. Pangalawa, to display His power. Pero higit pa doon, babasahin ko lang po ang sabi ng isang aklat, Jewish tradition places great importance on wine as a symbol of the covenant between God and Jewish people. Therefore, when we look deeper po, next slide, ginamit ng Panginoong Jesus ang unang himala, eto na, open your spirits wide po, mga magulang, mga kapatid, yung mga tao sa overflows natin, sa ibaba sa taas, yung mga nanonood. Ginamit ng Panginoong Jesus ang unang himala upang ipahayag, thank you Lord, ang hiwaga ng kanyang pagbibigay pag-asa sa buhay na puno ng kagulumihanan. Sa panahon ho nila, marami hong namamatay dahil ho sa walang makain. Mahirap ang panahon noon. At sila po ay laging nahihintakutan sa mapagsiil na gobyerno ng Imperyong Roma. So mahirap po talaga. Puno ng kagulumihanan. Puntahan ho natin ang malalim sa storya na yan. Notice the truths, 2 lang. Jesus worked with 6 water pots. 6. In the Bible po, ang 6 pala is the number for man. Alright. Ang wine is symbolic of joy and strength. Therefore, ang mga sisidlan ay kumakatawan sa ating mga tao na puno ng disappointments, ng problems, ng struggles in life. Walang-wala. At ang alak ay sumisimbolo sa kagalakan, kalakasan at bagong buhay mula sa Diyos. So Jesus filled the pots to the brim with the best wine anyone had ever tasted. Ang wine ay galing sa Hebrew word na yayin. At ang yayin ay galing po sa root word na yesh, na ang ibig sabihin po ay existence or being. So that connection highlights wine's symbolic significance as a representation of God's life and vitality. Therefore, ang unang himala ay hindi ordinaryo. Ang unang himala ay nagsasabi ng ang 6 na water pots na yon ay kayo na puno ng kagulumihanan. Walang saysay ang buhay at ang wine ay sumisimbolo ng bagong presensya ko na pupuno sa inyong kagulumihanan at pangangailangan. Palakpakan po natin ang mas malakas ang Panginoon. Kaya nga po ang unang himala ay napaka-symbolic, napaka-personal. Si Jesus ang sagot sa ating kagulumihanan, sa ating disappointment, frustration, dissatisfaction. Siya po. Ako yung isa sa 6 na water pots walang-wala. Pero yung ordinaryong yon, ay biglang kaya niyang i-turn. Ang Diyos po natin ay talagang turnaround specialist. Ang kakaiba pa po, part of the abundant life
is collaborating with Jesus. Jesus let them participate in the miracle, yun mga servants. Sa akin, for them to become bearers of joy. Basahin natin, dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Imagine ninyo, punta lang ho tayo, use your imagination po. Isa yan sa mga ng virtuous interpreter sa hermeneutics. Para mas maintindihan ng Bible, use your imagination. Kung isa ka sa mga servants na inutusan, yung host na alam ang mga alak, kasi kaya daw ho sila ginagawang host para sila ang magbigay ng pinakamagagandang pagkain sa kasalan, nabigla siya kasi wala ho yun sa kanyang listahan. Kaya ang tanong niya, teka, saan to galing? Saan to galing? Siguro ho yung mga servants ang sabi nila, Sir, alam namin, secret, hindi. Alam namin, at yung alam namin na yun ay simpleng tubig lang po yan Simpleng tubig, ordinaryo. Alam niyo kung anong tubig? Yung nasa labas lang po, nasasalukin ng mga taong papasok para maghugas ng paa. Pero yun po ang naging alak Jesus is the wine that satisfies and never disappoints. Yun po. Isa pa nga pong palakpak kay Jesus, please. Nakakamangha. Kaya po niyang i-turn ang worthless water into a delicious wine. At ang worthless po na puso ng tao, ang worthless na buhay, kaya niyang bigyan ng joy and meaning and significance and life. Kaya ho, mula nang binasa ko to at mapag-aralan, hindi na ho ako nagtatanong bakit iyon ang unang himala. Ang unang himala ng Panginoon hindi para, pasensya na kayo, hindi ho para magpasikat. Hindi niya kailangan. Ang unang himala ay may kinalaman sa pangangailangang higit pa sa tunay na sa alak nyo lang, yung kagulumihanan. Through this miracle, Jesus demonstrated that He is a well of joy. Thank you, Lord. Marked not only by quality, but also by endless quantity. Kasi yung best wine na inoffer nung mag-asawa, yun ang the best na alam nila. But it was inferior and limited because it would eventually run out. Pero yung kay Jesus, habang nabubuhay tayo. So siya ang sagot sa kagulumihanan o distress. Pangalawa, si Jesus ang kasagutan sa ating kaguluhan or doubt. Palagay ko mas mataas to. Kasi pag sinabi ng doubt, pagdududa, nagiging imposible ang posible. Kasi ang duda ay nagbubura ng mga bagay na sana yun nagduda, hindi nakuha. Diba? Sabi sa Bible, huwag umasa ng mga tao na sila'y tatanggap kung sila ay pabago-bago ang isip at nagdududa. John 4 naman po ito, 46 to 52. Same pa rin po yan John 2 yung isa, John 4 to. Kaya ang umpisa tingnan nyo, nagpunta muli si Jesus sa Cana sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. First ever miracle ng Panginoon. Sa bayan naman ng Capernaum siya nagpunta, ay may isang pinuno ng pamahalaan. Galing doon yung pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingaluna. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea, mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. 48, sinabi sa kanya ni Jesus, tingnan niyo, kakaiba po. Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ang dami na niyang ginawang himala kaya siguro ang Panginoon nakakahalata na. Nag-enjoy lang kayo sa himala Yan. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Sumagot naman ng Panginoong Jesus, dun sa tayo na, ang sagot ay, uwi ka na. Umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras ba? Anong oras bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat, tugon nila. Naalala ng ama, noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, hindi mamamatay ang iyong anak.
kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ito po ay simpleng kwento ng isang wealthy, prestigious, powerful man. At siya po ay nagpatira pa sa ating Panginoon. Pero itong this man po had difficulty believing in Jesus. Tingnan natin gumawa ang Panginoong Hesus ng himala upang patunayan na siya ang kasagutan sa anumang kaguluhan o pagdududa sa buhay. Gumawa ang Panginoong Hesus this time ng panibagong kwento ng himala para i-address ang pagdududa nung both by possession and position ay mataas sa gobyerno at may kayamanan. At palagay po natin ay iba ang dating. Dahil ito ay pinuno, pero puno ng pagdududa. Iyon ay nasa sentence ang sinabi ng Panginoon nung lumapit pa lang. Di ba dapat paglapit ng pinuno ng pamahalaan, medyo iba ang galang? Pero ang bungad ng Panginoon, talagang kayo. Hanggat hindi nakakakita ng napakaraming himala, imposible kayo manampalataya. Yun ang bungad ng Panginoon ngayon daw po, ang sabi ng Barna Group, may tinatawag na pervasiveness of doubt. Isa-isahin lang ho natin. Those who question what they believe about God, religion or God, tingnan nyo, 65%. Ang mga believers nagka-question sa kanilang belief. Medyo kakaiba. Are you with me? Pinapasok ng duda even ang believers. Tapos, those who still experience spiritual doubt, 26%. 4 in 10 say that they have experienced doubt in the past, but have worked through it. 40% naman ang naging matagumpay. 1/3, 35% claim to have never experienced it at all. Yung last two, practicing Christians who still experience doubt, 19% pa rin. Halos 20, ibig sabihin. At yung active Christians na po, with support systems, and with resources na po of a church community who experience doubts, but have worked through it, 42%. So halos 60% ang mga taong hindi nakakadama ng support system at baka from the pwede natin sabihin, baka hindi nagtagumpay sa duda. Si Jesus, alam po niya yun, ang mga tao puno ng duda. Ang example, yung lumapit sa kanya. Kaya in-address niya ang pagdududa. At mayaman sa pagdududa, yun prestigious man. 4 na uri ng pagdududa. Tingnan nyo. 4 doubt-filled obstacles to strong faith na in-overcome ng Panginoon sa pamamagitan ng lalaki. Una, second-hand faith. Second-hand. When the royal official first came to Jesus, he had only heard rumors that Jesus could perform miracles. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, nadinig lang niya. Well, pwede naman natin sabihin, hiwalay yun na ang faith comes by hearing and hearing the word of God. Ito simple lang na, nadinig niya at hindi kumpleto ang kanyang pagkaunawa. Lumapit lang talaga siya dahil may second hand na baka sakali. Mamamatay na yan ako magbabaka sakali man lang ako. Kaya hindi pwede yung baka sakaling faith. Pakitanong nga po ang inyong katabi, hindi baka sakali ang faith mo Hindi baka sakali. Yung iba ganun Sumama ka na, kumare, attend tayo, baka sakali naman tugunin ka ng Diyos. Baka naman sakaling ikay makakita ng mababait na tao sa San Fernando. Baka naman sakali, hindi pwede baka sakali. Pangalawa, self-centered faith. Dala niya ang kanyang posisyon, nobleman, royal official, pinuno ng pamahalaan, may kapangyarihan. That's why the Bible says, sa John 4, the nobleman said to him, hindi this man, the nobleman. Dala niya. This man was interested in the physical, not the spiritual, in the temporal, not the eternal. Hindi siya lumapit kay Lord to say, Lord, I want to serve you. What will I do? Hindi Isa pa, strong-willed faith. The nobleman said to him, just come down before my child dies. Ang stress po doon, just come down. The nobleman didn't ask Jesus to come and save his child. He demanded it. Talaga kaya para sagutin yung kanyang strong-willed faith, sabi niya, sumama po kayo, just come down. Sabi naman ni Jesus, just go away.
Sabi niya, sumama po kayo sa akin, isasama ko kayo sa Capernaum. Ang sabi niya, no way, uwi ka na. To say siguro na, well, ikaw ay mataas ang posisyon mo. Ang inuutusan mo, kayang sumunod. Ngayon, ikaw ang inuutusan ko, umuwi ka na. Tingnan nyo, ang weak faith is strong-willed and demanding. Capricious ho na, Lord, pag ako nagbigay, dapat may pagpapala agad. Demanding. Ang strong faith waits upon God and listens to His word and to His will. Bahala na po kayo. Ang pinakamabigat ito po, sign-demanding faith. Then Jesus said to him, unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. Nothing is wrong with asking for a miracle. Just don't make your faith conditional on seeing it happen. Maniniwala lang ako kapag you're parang always trying to write a contract. Ang kontrata, Lord, pag ginawa nyo to, sige, maniniwala ako. Hindi ho tama. Kaya ho, contextually, ang first miracle in the story po is what happened to the nobleman's son. Pinagaling. The first miracle. But the real miracle is what happened to the nobleman's faith. Bakit? Basahin ho natin. 53. Naalala ng ama na noong oras na iyon, 1 o'clock, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi mamamatay ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito pa lang yung saving faith, real faith. Kaya ang ikalawahong himala ng Panginoon, from the context ng ating pinag-uusapan lang, ay i-deal ang pangalawang problema ng humanity, doubt. Pagdududa. At gumawa na ang Panginoon ng matinding himala para sabihin, ako ang kasagutan sa iyong pagdududa. Anumang duda, ako ang katugunan. Ako ang kasagutan. At napakasarap po. Mula sa kanyang second-hand faith, self-centered faith, strong-willed faith, sign-demanding faith. Ngayon ang sinabi niya, marahil Lord, ako po. At ang buong bahay na namin, kabayan, buong pamilya na po, sasampalataya na po sa inyo. Kanina po ang kailangan lang niya, kagalingan ng anak. Ngayon ang tinanggap niya sa kaibuturan ng kanyang damdamin, ang kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Iba po ang Panginoon. Siya ang sagot sa distress, siya ang sagot sa doubt. At yung ikatlo, notice the progression, siya ang sagot sa ating mga desires. Si Jesus ang kasagutan sa ating kagustuhan. Kagustuhan. Alam po niya na marami po tayong desires. Sabi po ng John 6, aangat po tayo ng kwento, John 6 naman. Kaya sa book of John, maraming miracles. At karamihan at yung mga miracles, ang tawag ng mga Bible scholars, ay signs. Signs. Sa verse 3, tingnan ho ninyo. Umakyat si Jesus sa bundok. Kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Passover feast. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, where shall we buy bread for these people to eat? Saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin lang si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. You see, nagtanong ho siya hindi dahil sa hindi niya alam. He was not asking for information. He was actually testing Philip. Okay. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay, ay di sasapat para makakain sila ng matindi si Philip, magaling sa math. Nung tiningnan lang ang tao, alam na ang gagastusin. Sinabi naman ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. O mahusay naman po ito ang nakikita, yung konti. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ng Panginoong Hesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao, sa kanila'y may humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Mula sa storya, isa po ang hayag. Hayag ang ating pangangailangan.
pagkain. Very basic. Hayag ang combining the gospel records po, because this is the only miracle recorded in all 4 gospels. Pwera lang po ang resurrection. Ito ang tanging miracle na isinulat ni Matthew, Mark, Luke, and John. So yung iba, kulang sa kanila, hindi na isulat, silang 3 lang. So that dictates a study po talaga. Hayag, simple lang ang miracle, gutom ang tao. Iyon ang pangangailangan. Pero ang tunay na pangangailangan na gustong ihayag ng Diyos dun sa hayag na pangangailangan ay ang Panginoong Hesus. Siya ang tunay na pangangailangan. Parang ganito, nangangailangan, gutom pala sila. Kailangan nila ng pagkain. Iyon ang tugon sa gutom nila. Pero si Jesus, kukunin ko yung pagkakataon upang ang kanilang immediate need na pagkain ay gagawin kong take off para busugin ang mas matinding pangangailangan nila. Hindi lang yung tiyan, kundi ang kanilang matinding desires. Yung tendencies. John 6:11-13 po. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay gustong-gusto ko ho yun. Tingnan nyo ho ang tindi ng problema hindi makakain. Napakasimple ng solusyon. Ba't gano'n ang tao kukultahin mo na utak po ninyo bago mapakain ang 5,000 men, excluding the women and the children. And probably sabi ng ibang scholars, 5:1, 5 women ang pupunta sa isang miracle, 1 man. Kasi mas madali daw paniwala ang women. Hindi ko sinabing hanggang ngayon. Pero kung 5,000 men, di probably 25,000 women. Saan mo nga pakakainin yun? Samantalang si Jesus, nakulta na ang isip ng lahat. Ang solusyon lang pala, kung ano meron tayo, bigay nyo sa akin. At nagpasalamat pa. At ang lahat ay nakakain na. Lahat na busog. Nakakain ng lahat at nabusog. Yung tinapay na ibinigay niya, nag-announce pa siya. By the way, ngayon, eat all you can tayo. Kasi po lahat ay nakakain At ang sinabi lang gather the fragments and let nothing be wasted. Pero maya-maya, may sinabi si Jesus. Sabi niya, I am the bread of life. Sinabi ni Jesus, hindi ko ito maintindihan kung ihihiwalay lang natin dahil nagtatarang na tayo sa unang himala. Dahil ang unang himala po ay gutom sila, binusog. That's it. End of the story. Bakit kailangan si Jesus sigaw pa niya na, ako ang tinapay ng buhay. Tapos, look at the doctrine o kapahayagan, revelation. Ang lumalapit sa akin, siguro sabi nila, lumapit naman kami sa inyo. No. Lumapit kayo para makakain. O lumapit kayo kasi nag-e-enjoy kayo sa supernatural, ang tawag nyo miracles. Hindi nyo alam, that's the most natural thing for me to do. Ang masakit pa, nag-enjoy kayo sa miracle, you do not know the revelation behind the miracle. Sabi ho ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ako ang tinapay ng buhay. Jesus eternally satisfies our needs. Jesus satisfies our desires, our longings. Yun iniiyak ng puso ng katabi nyo na minsan hindi mo alam. Na minsan ni ang asawa hindi kayang i-fulfill. Yung minsan umiiyak ka na hindi alam ng tao. Sa kaibuturan ng damdamin natin, ang daming desires. Lord, gusto ko po ng bahay. Lord, gusto ko po ng trabaho. Lord, gusto ko po ng ganito. Kaya gumawa ng himala ang Panginoon sa pagpaparami ng tinapay at isda. Hindi para mabusog lang and just enjoy life. Thank you, bye-bye. Hindi po after nun. Parang sinabi ni Jesus, wait, upo muna kayo. Busog na ba lahat? Yes po. Therefore, now, tikman nyo ang revelation behind this miracle. Anong revelation? Ito ako, willing to satisfy your desires. I am the bread of life. Jesus' feeding of the 5,000 pointed to Jesus' unique ability to meet not only the common physical need of those in the multitude during that time, hunger, but also the greatest spiritual need
of every individual, the hunger to be made right with God. Dr. Rogers. Napakaganda. Kung hindi ho masusolusyonan at walang katugunan ang ating distress and doubt and desires, ang kapahamakan magkakaroon ng despair. Buti na lang si Jesus ang kasagutan sa ating kabiguan. Number 4. Notice the progression. Jesus is the answer to our despair. Maganda po ang 16 to 18 ng John 6 pa rin. Basahin natin. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. By the way, ang sabi ho nung isang kaibigan kong pastor na nagpapatawa, naglakad daw po ang Panginoong Hesus sa tubig kasi hindi niya kayang magbayad, mahalang bayad sa pagsakay sa boat, sa bangka. Kaya naglakad na lang siya. Wag lang magbayad. Hindi po totoo yun. Ito po, sabi ng verse 16, nang magtatakip silim na ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Again, puntahan natin. Mabuhay ang senaryo sa pamamagitan ng pag-travel natin sa pangyayari. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Kung lilimi-limiin po natin yun, madilim na, nahihintakutan na sila. Nag-uumpisa na ang dilim. Wala pa ang Panginoong Hesus, wala ang kanilang leader. Lumakas ang hangin at biglang lumaki ang alon. Meron pa silang paniniwala, yung historical notion nila, na naniniwala sila that the sea was a reservoir of evil forces. Kuta ng mga multo sa kanilang paniniwala, evil spirits, ang pusod ng dagat. Kaya can you imagine po, 3:00 ang madaling araw, pagod silang lahat, ang dilim-dilim, darkest portion of the night. Talagang mahirap. At dun biglang lumakad ang Panginoong Hesus sa tubig. Sa puntong tayo ay napanghihinaan na ng loob. And I can sense meron ditong ganyan, nakangiti lang. Pero merong ganyan, yung iba nga naglilingkod pa. Napanghinaan ng loob o may takot at pangamba. And by the way, bilang tao, wag nyo ring ikahiya na minsan napanghinaan tayo ng loob. Sapagkat sabi nung isang book na binabasa ko, parang you're robbing God of His divinity. Yung parang nag-ano ka, portray ka ng malakas ako, Lord. Parang sinasabi natin, I don't need your strength. Tingnan mo ninyo, sa puntong tayo ay napanghihinaan na ng loob o may takot at pangamba, despair, darating ang Panginoon at papawiin niya ang ating mga kabiguan. At ang pagdating niya, very miraculous. Ewan ko lang, naalala ko lang po kasi Pastor Alex, sa ilang books na nabasa ko, I think tama ang interpretation nila. Pag pinag-aralan daw yon, pasalungat pa ang dating ng Panginoon Pasalungat in the sense na kung pasalungat ang hangin, handyan ang hangin, hindi dumating ang Panginoon na papunta dyan ng bangka nila, paganyan din. Hindi, kasama ng malakas na hangin, bigla nilang, ano yung napapansin natin? Naglalakad ang Panginoon? Imagine ninyo yun. Kaya nga daw yung theologically speaking, yung face-to-face, naka-face-to-face nila ang divine that very night. Nang naglalakad at biglang nung lalagpas na ang bangka, iba siya. Na-imagine ho ninyo yun na parang may naglalakad doon na parang nasa park. Nakakaway-kaway. Iba yun. Tingnan natin, basahin natin 16 to 21. Nang makasagwan na sila ng 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka. At sila'y natakot. Bakit? Hindi normal yun. Una, iniwan ho namin kayo sa bundok, nagpe-pray. Pangalawa, hirap na hirap po kaming makapaglakad. Dito namin kayo iniwan, dun ho kayo galing. Ang tubig po ay liquid. Ginawa ho ninyong solid. Alam ho namin ang science. Hindi pwede na kayo ay naglalakad dyan. Ano nangyari? Tapos ngunit sinabi ni Jesus, tamang ang salita ng Lord, hindi ho, walang sayang. Huwag kayong matakot. Pakasarap.
Kaya napaka-sweet ng Lord, ano? Lagi ho niyang dinidil ang ating takot. Naalala niyo sa resurrection, anong unang sinabi niya? Fear not. Fear not. Lagi ho siyang may kinalaman agad sa ano. Hindi ho siya agad nagpapakilalang, ako to. Dinidil niya agad. Ikaw, fear not. Fear not. Tsaka niya sinabi, ako ito. Tuwan-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating, kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Yun po. Another miracle. Na kanina, sagwan kami, 6 na kilometro. Pagod na pagod. Ngayon, nung si Jesus pinasakay sa bangka, nagkaroon ng teleporting po. Hindi, kasi totoo, sabi ng mga scholars, hindi nila to kayang ipaliwanag. Most probably, pagsakay daw ng Panginoon, nagkaroon ng another dimension. Kasi pagsakay ho, ang nakita nila, hindi na natin kailangan magsagwan. Heto na tayo. Kasi iyon ay simbolo, iyon ay nagdidikta ng mas malalim na kapahayagan. Na yung parang napakahabang journey sa buhay, napakahabang struggle sa buhay, isama mo si Jesus sa iyong bangka, immediately may pagbabagong magaganap sa iyo. Immediately ho. Immediately ho yan. Hindi ho siya parang kapsula na gamot na pag inanuan, sasabihin ng ating nanay, hintay-hintay mo lang, e-epekto din yan. Mamaya, masakit ho ang ulo ko, minom ka ng ganito, maya-maya mo, masakit pa, maya-maya nga, mawala yan. Hindi ho ang Lord, pag tinanggap, sige, baka naman umepekto ako sa iyo. Epekto po agad ang Panginoon. Tingnan ho ninyo, pwedeng maging kaibigan ang kabiguan. Saang konteksto, maaring mailapit tayo nito sa Panginoong Hesus at mabigyan ng pagkakataong maranasan ang kanyang mayamang habag, awa at biyaya. After po ng feeding of the 5,000, tinuruan ng Panginoong Hesus ang mga disipulo na nag-cross over po sa Sea of Galilee ng 6 na lessons in life. Tinuruan sila sa pamamagitan ng storm. Saglit na humingi ang Panginoon ng kakaibang furious storm para lang turuan sila ng 6 na aral. Tayo rin po may hindi physical, kundi iba't ibang klase ng storms para turuan tayo. 6. Una, tayo ay pinangungunahan ng kanyang patnubay. Panguna, we are governed by His providence. Kasi Jesus did not, ang storm po did not take Jesus by surprise. At the beginning, alam natin, He created the world, the Sea of Galilee. So Jesus knew the storm was coming, and He commanded His disciples to sail into the coming storm. A strong wind was blowing, and the waters grew rough. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat. Alam ni Lord ang right spot. Alam ng Lord. He knows. Kasi we are governed by His providence. Kaya ang mga nagaganap sa ating buhay, hindi nasusurpresa ang Diyos. Kaya ho niyang gawa ng paraan. Yung iba leading ng Lord, yung iba hindi leading ng Lord. Para lang ho theologically sound ako. Yung iba may napuntahan ho tayo hindi leading ng Lord. Pero hindi ka pa rin niya pababayaan. Kukunin ka niya para i-lead sa tamang daan. O yung pangalawa ho, tayo ay pinalalago ng kanyang plano. We are growing by His plan. Pinalalago. No? He wanted to develop them. Tingnan nyo nga po. But He said to them, "It is I, don't be afraid." Mas nakilala ho ng mga disciples, hindi lang siya guro. Aba, naglalakad pa nga sa tubig eh. Kaya nga ho ang nangyari ay tuwang-tuwa sila. Then they were willing to take Him into the boat. Yung difficult moments grow us into stronger Christians. Kaya ang bawat pagsubok ay pagkakataon for us to know something new about Jesus. Kaya ang mga storms reveal something new about our God. Amen? Letter C, tayo ay pinalalakas ng kanyang mga panalangin, graced by His prayers. Nasa mountainside siya verse 25. Withdrew again to a mountain by Himself. Kaya si Jesus nasa pinakamagandang yung vantage point
from the top of the mountain to see po what's happening with his disciples. He saw the storm brewing. He saw them rowing, toiling, growing distressed as the waves swelled. As he watched them, he prayed for them. Dumating ang Panginoong Jesus 3 a.m. to 6 a.m. He could have come sooner, but he wanted to teach them to trust him. Sabi ni Dr. Rogers he wants us to remember that he is always with us, no matter how dark the night or how difficult the rowing. Kasama tayo ng Lord. We are guarded by His power, letter D. Pinalilibutan ng kanyang proteksyon. He said, it is I. Sa original Greek translation, Jesus literally said, I am. Yung I am na yun, nagkakaintindihan silang lahat. He is Jehovah. He is God. Nagpahayag siya. Kaya hindi ho totoong hindi siya nagpahayag na hindi siya God. Contextually speaking, sa Bible, ipinahayag niya sa mas na uunawaan ng kanyang mga kausap. Kaya nga pag binanggit ang I am, ano ginagawa sa kanya? Binabato ho siya. Kasi monotheistic, ang alam nila, iisa ang Diyos. Ba't sasabihin mong Diyos ka din? Ba't hiramin mo yung I am? So, pinalilibutan ng proteksyon. Mas nagiging Diyos. Mali nga yung term na mas nagiging Diyos Mas nagiging tapat. Hindi. Constant ang Diyos ay Diyos, tapat-tapat. Hindi siya taong mas nagiging. Pero dito, yung reality lang ng sitwasyon natin, during those times na katulad nito, nagiging mas nagiging Diyos ang Diyos at mas nagiging tao ang tao. Mali man yun grammatically. Pinalilibutan ng kanyang proteksyon. Letter E last, we are guided by His purpose. Pinapatnubayan ng kanyang mga pakay. Gusto ko po ito, kaya banggitin ko. God did not promise you smooth sailing. He promised you a safe landing. Ayan. He had a purpose in their trouble and He had accomplished it. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na narating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Napakaganda ho nun na may layunin. Pagkatapos ang himala, kaagad nakita natin, handyan po agad sila. Next time you find yourself in grave difficulty, consider po natin itong isigaw sa harap ng Panginoon. You know what's overtaken me. Sabay-sabay po, 1, 2, 3, go. You know what's overtaken me. Go. You have a plan to grow me. Go. You have a plan to grow me. Yes. Isa pa. Go. You are at the right hand of the Father. Wow. Isa pa. Go. In my trouble. Isa pa. You are the great I am, and you are guarding me with your power. Last, pinakamalakas. I praise you because you will accomplish your purpose in this storm. Amen. Pag tinalo po tayo ng distress and doubt and desires and despair, no way out. Talaga hong ang huli nating sasapitin ay kamatayan. Kaya ang Panginoong Jesus ang kasagutan sa kamatayan. Sa kamatayan. Ayan ito ang buod sapagkat ang Bible din, 333 times binanggit ho niya explicitly ang salitang death in 45 books. At talaga hong ito'y problema sapagkat lahat ng tao, liban na tayo i-rapture, contextually po tayo, ay makakatikim ng kamatayan. Ang pinakamabigat ay ito. Sabi nga nung isang bugtong nung aking teacher nung elementary, hindi ko makalimutan, sabi niya, bugtong time sabi niya, ano ang isang bagay na matapos mong malaman ay hindi mo na alam? Sabi namin, meron ba nun? Sabi niya, meron! Sabi ho namin, ma'am, ano po? Kamatayan. Matapos mong alam na ikaw ay mamamatay, ay hindi mo naman alam kung kailan. Totoo. Lahat ng bagay sa mundo, ginagawa natin para mabuhay. Ba't ho kayo nagtatrabaho? Para kumita? Para saan? Para may pagkain. Para saan? Para makabili ng etc. Para saan? Para mabuhay. Meron ho ba rin yung nagtatrabaho rito para mamatay? So, sorry ho. Siyempre wala. Para bigyan lang ng diin. Na parang lahat ay para mabuhay.
Bakit usong-uso ang mga vitamins? Bakit nagpapaganda? Bakit bibili ng lahat? Lahat yan para mabuhay. Para buhay, buhay, buhay. Pero ang problema, hindi gaanong sikat. Pag-igihan din natin, magpaghandaan ang isa pang katotohanan, kasing katotohanan ng buhay. Kamatayan. Lahat nga daw po ng tao, nung isinilang, meron tayong twins Tayo'y twins. May kapartner. May kakambal. At yung kakambal, makikita na lang sa huling bahagi ng ating buhay. Death. Kaya dun sa pelikula, sa Gladiator, nung papatayin ang sabi niya, death smiles at us all. All a man can do is smile back. Ganda, At ang sabi niya what you do in life echoes in eternity. Yun. Tingnan niyo yung John 11:41-44. Inalis nga nila ang bato sa dakong pinaglalagyan nila ng patay. Tumingala si Jesus at nagsabi, Ama, pinasasalamatan kita na ako ay dininig mo. And then 43, nang masabi niya ito, sumigaw siya ng may malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Lumabas ang patay. Of course, buhay na siya noon. Pero tingnan niyo kung bakit ang patay. Ang kanyang mga kamay at paa ay natatalian ng telang. Bakit? Of course, buhay na kasi siya noon. Nakakatawa kasi, lumabas ang patay. Of course, buhay na siya noon. Pero bakit sinabing ang patay? Mapagkakamalan ho kasi ninyong patay pa siya. Bakit tingnan ho ninyo, ang kanyang mga kamay at mga paa, natatalian pa ng telang panlibing. So nakakatakot pa to. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Imagine ho ninyo, biglang ang bumangon ay nakasuot pa ng pangpatay. Sinabi ni Jesus sa kanya, eto na, kalagan ninyo siya at pabayaan siyang yumaon. Alam nyo ang point niya, nabuhay yan mula sa mga patay, pero gusto ko siyang buhayin. Yung iba buhay, nakasuot ng pampatay. Buhay, pero nakapangpatay. Nakatali ang mga kamay, spiritually speaking. Pero buhay. Ang gusto ng Diyos, totoong buhay. Hindi ho tsamba 3 beses Scripture records 3 instances in which Jesus raised a person from the dead. The first was when a ruler came. Ang una po, nung buhayin niya ang babaeng anak ng pinuno ng pamahalaan, 9:18-26 ng Matthew. Nang buhayin niya ang nag-iisang anak ng lalaki ng babaeng balo, yung sa Nain, on 9. Nung buhayin niya si Lazaro mula sa mga patay, marami to, hindi ito tsamba. Ano dahilan, Lord? Ba't kayo panay ang buhay sa mga patay? Ito, bumuhay ang Panginoong Hesus ng mga patay upang patunayan na siya ang kasagutan sa kamatayan. Siya po ang sagot. Tingnan ho ninyo, mahirap talaga. Ako'y nag-necrological. Ako'y nag-pray sa may birthday ng January 1. Ako po ay nag-pray sa namatayan ng January 2. At talaga hong napakabigat dahil habang nagpipreach po ako, meron sa harapan ko na ang naaalala ko yung asawa niya na namatay ng bata pa. At nung tapos na, humingi ako ng sorry, ma'am, pasensya na po, naalala ko po. Ninong ko din ho kasi naalala ko pa si Ninong, pasensya na ho kayo. No, okay lang po yun, Pastor. Kasi ang sabi ko, yun ang problema sa atin, hindi parang gamot na pag binili, may titingnan sa likuran, expiry date, 8 months pa, pwede pa to. Ang problema, ang lakas-lakas nitong taong to, hindi mo pwedeng tingnan lagi. Sana meron tayong nakalagay dito, meron pa akong chance. Kaya ang pinakamalaking tinugunan ng Lord, yung takot ho ng kamatayan Na any time of the day, pwedeng mangyari sa iyo yan. Then what's next to you? Mas marami pang plano ang Diyos. Tingnan ho ninyo 33. Ito ay sapagkat ang tinapay ng Diyos ay siya nang bumabang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Tapos 11:44, sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at pabayaan siyang yumaon.
Ang hell, totoo po talaga, hell o impyerno. Dinefine to very poignantly, never-ending torment and punishment, sea of fire, weeping and gnashing of teeth. Napakahirap sa impyerno. Yun kung kayang i-describe ng Bible sa impyerno at kaya nating unawain, kulang. Can you imagine po yung paghihirap na magpasawalang hanggan? Kaya yung horror ng hell ay talagang tinumbasan po ng kakaibang pangyayari sa krus ng Kalbaryo. Bakit, Lord, kayo dapat mamatay dyan? Lord, hindi kayo karapat-dapat. Siguro ang sinasabi ng Lord, hindi nyo alam ang kasasapitin nyo sa hell. Kaya ako na, kawawa kayo, tiyak na papunta kayo. Yung yaman ho ng love story na ipinaglalaban ng mga Kristiyano, ang most horrible news po, lahat tayo papunta ng impyerno, even the best of us, we are all sinners. 3:23 ng Romans po sapagkat ang lahat ay nagkasala. We have all fallen short of God's standard. He is holy, we are not. Ngalang sino mang nakaabot sa kalwalhatian. Pero ang Panginoong Hesus ang kasagutan sa ating tiyak na kamatayan, maging sa kamatayang pangwalang hanggan. So bumuhay siya ng patay para sabihin, pag nagsabi ko na ako na walang mamamatay pag nanampalataya sa akin, maaalala nyo, bumuhay nga ako ng patay May kapangyarihan ako sa physical, may kapangyarihan ako sa spiritual. So yung mas malalim na miracle ay hindi lang yung drama ng Lazarus, come out! Hindi lang yung drama ng ang patay biglang tumatayo at naglalakad. Ang totoong himala ay kayong papunta ng impyerno, hahanguin ko, pupunta kayo ng langit at mag-e-enjoy ng buhay na walang hanggan. Iba po ang anointing ng Word of God. Sa atin nung lahat dito, tumatago siya dun sa mga nasa 2 overflow rooms natin. Tumatago siya sa mga nanunood sa atin na libo. Romans 6:23, letter A, the most terrifying verse, ang ayon sa isang paborito kong theologian. Most terrifying verse. Bakit most terrifying verse? Tayong lahat ay sakop ng verse. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kabayaran ng kasalanan. Pero ang most comforting verse, hindi niya inilayo kasunod ng most terrifying. Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya ho yung Luke 15:4-7, napakasimpleng kwento. Ang sabi niya, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa, na wala yung isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan? Hahanapin yung nawawala, yung isa para hanggang sa matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Napakaganda, no? Ang tupa na noon ay pilay, marumi, pangit. Marahil yung iba sabi baka bulag. Kaya nahiwalay sa 99. Pero pinahalagahan, papasanin. Akin ka. Pagdating sa bahay, ipagyayabang. Aanyayahan niya ang mga kaibigan at ang mga kapitbahay. At ang sasabihin, hindi ho nahiya. Sasabihin, makipagsaya kayo sa akin. Dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Panginoong Hesus ang kasagutan, katugunan sa tiyak na kamatayan. Tayo po, hindi man natin alam kung kailan, ang buhay na ito, may hangganan nga physically, may sagot at katugunan, mabubuhay yan spiritually in heaven kasama ng Panginoong Hesus, magpakailan-kailanman. Si Jesus ang kasagutan, ang katugunan. Christ is the answer. 5 po. Jesus is the answer to our distress, to our doubt, to our desires, to our despair, to our death, sa ating kagulumihanan, kaguluhan, kagustuhan, kabiguan, at kamatayan.
In that context po, na nasa isip nyo, baka mas ma-appreciate po ninyo ngayon ang John 10:10. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, manira, magbigay ng kagulumihanan, kaguluhan, guluhin ng tao, bigyan ng kabiguan at kamatayan. Naparito ako, sabi ng Panginoong Hesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Siya ang katugunan. Ang 2025 po, napakaganda para sa atin. Maraming bagay ang naganap. Kami din pong mag-asawa, ilang araw ng panay ang kwentuhan. Ano ang gagawin ba talaga sa 2025? Sinabi namin, Lord, bahala po kayong magsulat ng pinakamagandang istorya sa amin sa 2025. Pero Lord, wag niyong payagan na may isang page sa storya ng isinusulat namin sa aming buhay na wala ang inyong pangalan. Dahil mapanganib. Payagan ho ninyo, JIL Church, San Fernando, JIL Pampanga, JIL Church Worldwide, na ang ating buhay ay laging mapasailalim po ng yaman, ng habag, awa at biyaya ng Panginoon. Hindi ako papakatagal-tagal. Talagang tagahanga po ako ng Panginoon. Talagang lalo akong sumasamba sa Kanya. Lalo na pag nag-aaral na napakagaling niya. Biruin mo ninyo, ang nagugutom, hindi niya agad sasabihin na, ako, isasave ko kaluluwa mo, huwag kang mag-alala. Okay lang na magutom ka dyan at mamilipit. Hindi po, kailangan muna ng yung napaka-dramatic, napaka-miraculous na galing sa 5 loaves of bread and 2 small fish, nakakain ang 5,000 men. Di ba yung paghanga sa Kanya na iginalang niya ang maliit na tiyan ko at pangangailangan. Ang husay, ang galing. At saka niya sasabihin ang napakagandang kataga nung busog na sila na, but you know what? I am the bread of life. He who comes to me, though he dies, will live forever. I am the door. Diba iba siya? Nung nahintakutan, as I end yung mga disipulo, huwag kayong matakot, ako ito, at nawala na ang bagyo. Di ba dapat tapos na yon? Pero magsasalita na naman siya. Sa isang instance, ang sinabi niya, where is your faith? Heto lang ako. Lagi niyang kinukuha ang pagkakataon para ang ating mga agarang pangangailangan ay maging take off lang po niya para mas ipahayag na more than that, anak, bibigyan kita ng bahay, pero higit sa bahay, buhay. Bibigyan kita. Higit sa trabaho o sa pera, bibigyan kita ng joy and peace. Diba? Higit sa iyong lakas, bibigyan kita ng capacity to enjoy your lakas, your strength. Lord, salamat. Kaya napakasarap, hindi kayo dapat maya. Isa sa pinakamagandang taon natin 2025 sapagkat ang church nga, as a church, Christocentric. Christ is the answer. Kaya nakatitiyak tayo 100%. Yung pinapahayag po natin. Sabi ko nga sa aking wife, ang galing ang JIL Pampanga, mapangahas yung mga binanggit na declaration. Pero alam nyo, ang ginawa nila, hindi ito 5 mag-pray tayo, 3:20. Gawin natin to. Nakaka-appreciate ho yun. Sana na-appreciate ho ninyo na hindi ito declaration na parang pampaganda lang. Ito yung deklarasyon ng Diyos para sa higit pa. Dahil ang katugunan ho niyan, ang bottom line ng lahat, kalapitan ho sa Diyos Makikilala natin ang Diyos, ang kanyang mukha. Makikita, may iyakap po natin siya at ang kanyang kalwalhatian. Kaya masarap ipagsigawan po, indeed, si Kristo ang kasagutan. Palakpakan po natin ang pinakamalakas sa Panginoon. Masigabong palakpakan po sa Panginoong Hesus. Ito po gawin natin. Tumayo po tayong lahat
At pasalubungan natin ang palakpakan, ang dakilang presensya, ang mga himala ng ating Panginoong Jesus. We welcome your miracles, God, sa aming pamilya. Anointing of healings and breakthroughs in Jesus' name. We receive them, Lord. Mas malakas pa pong palakpakan. Thank you, Jesus. Awitan po natin ang Panginoon, Christ is enough for me. This is my reward and all of my devotion. Thank you, Lord. And now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will Napakaganda po. no Pagsamba. turning back. I've been set free. Christ is enough. Nag-iisa po kayo sa aming buhay. You are enough, Lord. I love you, Lord. Lahat kayo po ang sagot. Lahat, Lord. Everything I need. Christ, my all in all. Joy of my The salvation. joy of my salvation. Sing this song. We thank you, Lord. We praise you. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, Yes, Lord. every storm, Sabihin nyo, my soul my sings. soul Will sing. sing. Yes. Jesus is here. To God be the glory. God be the glory. Oh, yes. Christ is I love you, Christ. Jesus. Christ is enough for You are, Lord. Everything, Lord. everything I need is in you. Everything I need. Christ is I love you, Lord. We welcome you in this place. Shower us with your miracles, Lord. With your presence, oh God. Salvation, Lord. Gawin natin itong pangako sa Kanya. No turning back. No turning back. Sing it again. I have decided. to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back, Lord. No turning back. The cross before me, the I love you, world Lord. behind I praise you, no Jesus. turning back. No turning back. Turning back. Dumilat po kayo saglit. Pansinin po ninyo, ito ang kumakatawan, itong panyo na to. Hayaan nyo lang pong ang illustration ito ay i-haunt tayo habang patapusin natin ang buong taon. Ito yung aking desire. Ito yung aking prayer request. Ito'y sumisimbolo ng napakaraming pangangailangan ng tao. Marami. Lahat ito. Itong Bible sumisimbolo ng Panginoong Jesus. Lahat ng pangangailangan ng tao, lahat-lahat nilalagay sa Panginoong Jesus.
at ibinibigay ng Ama sa atin. Ang sino man tatanggap sa Biblia, kasama na niya yung panyo na yun eh. Sino man tatanggap sa Panginoong Hesus, kaya Colossians 2:10 sa ibang version ang sabi, I have everything when I have Christ in my heart. Kung ang Panginoong Hesus ay laman ng ating puso, at nasa Panginoong Hesus ang lahat ng pangangailangan sa buhay, ang sasabihin natin, indeed, my Jesus Christ is the only answer. Siya lang ang tanging katugunan. Siya lang ang tanging kasagutan. Salamat, Panginoon. Kasama po namin kayo. Lagay niyo po ang kanang kamay niyo sa inyong puso. At sabihin po ninyo ang dalisay na panalangin ito. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Manatili po kayo manatili po sa aking puso. sa aking puso, Sapagkat nasa akin na ang lahat. sapagkat nasa akin ang lahat. Kapag nasa akin ka po, Panginoon. Nasa akin ka po, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I praise you, Lord. We praise you, In Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Happy New Year po sa inyong lahat. And God bless you all. Praise the Lord. One more clap of praise to the Lord Jesus Christ. Makakaupo muna po tayong lahat. Thank you so much, Pastor Bobot. How many of you this morning were so blessed? Amazing, amazing. Maging sa lahat po ng mga sumusubaybay via live stream or via media channels kasi na-upload yung mga preachings, Facebook at pagkatapos pag naayos ay dun sa YouTube channel natin. Miracles. Napaka-importante ng pagdidiin kanina ng ating Pastor Bobot. Ang Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal, yung mga agarang pangangailangan, hindi niya yun ninineglect. Pero ang isang magandang takeaway, wag lang tayong titingin dun sa agarang kailangan. Kundi maunawaan din natin yung mga mas malalalim na kailangan natin. And then 5 things were mentioned na madalas nating makaharap. Pero ngayon, alam na natin papaanong harapin ang mga ito. Kagulumihanan, kaguluhan, kagustuhan, yung desire, kabiguan, kamatayan. Isa ito sa pinakamalala. At sa lahat ng ito, Christ is the answer. Every time na natatakot ka, alalahanin mong mensaheng ito. You are enough for me. I have decided to follow you, Jesus, because you're worth it. Only Jesus gave His life for us. Nobody else. Bukod pa sa walang ibang tunay na umiibig sa atin, nagmamalasakit kundi ang Lord Jesus Christ. Magandang umpisan po ang taon ng ganito na nag-start ka pa lang pero decided ka na. I have decided to follow Jesus. No turning back. It's too late for the devil to discourage you. Praise God, praise God. Come what may. Alam ko, hindi ako pababayaan ng Panginoong Yesus. Hindi niya pababayaan ng pamilya. If you have a faith like this, hindi pa tapos ang taon pero parang na-scan mo na. May kapayapaan na sa puso mo. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God. And since this is the first week, we're going to have our communion. So ready yourself for the communion every first week ng bawat buwan po. Ito ay ginagawa natin upang alalahanin ang sakripisyo ng ating dakilang manunubos, ang ating Panginoong Jesucristo. Some churches are doing it every week, but the general majority of the Christian group, at least once a month, para wag itong maging ritual naman. We want it to always be fresh. We want it
to be properly received, administered and received, para na sa ganon, ma-reinforce ang Calvary's blessing. Sa lahat ng ayaw marinig ng dyablo ay ang naging kamatayan ng Panginoong Yesus. Kasi yung inaakala niya na siya'y nanalo, yun pala ang dahilan para sa siya'y matalo. Jesus gave His life so that you and I can live. Parang baligtad, pero pinahiya ng Panginoon si dyablo. Sa magitan, seemingly, he was defeated. Seemingly, parang mahina. But it's through those things na ipinahayag niya ang kanyang kapangyarihan. So that, likewise, tayo, kapag nakaharap tayo sa iba't ibang brokenness ng buhay, maalala natin, may Kristong nagbayad ng malaking presyo para sa ating kaligtasan at para sa ating ikakatagumpay sa buhay na ito. It's all because of Jesus. Alright, so let's bow our heads please. Let's pray for the elements, ang mga tinapay po, at ang mga fruit of the vine, symbol of the body and the blood of the Son of God who gave Himself for us. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa aming paggunita sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, by the observance of the Holy Communion na yung ipinagtagubilin, which is not to be celebrated ritualistically, but to be celebrated with revelation and with faith na sapat ang iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang maligtas kami, upang kami mapatawad sa aming mga kasalanan, upang mabasag ang mga sumpa sa aming buhay, at magkaroon kami ng isang matagumpay at pinagpalang buhay kay Kristo Jesus na aming Panginoon. At habang aming inilalagak po ang aming pananalig sa iyo ng lubusan at puspusan, mararanasan namin ang kapangyarihan ng himala at mga benepisyo na dulot ng iyong sakripisyo. All because of your love for us. And therefore, Lord, those who came here today with sickness, with disease, at sino man ang mga may matitinding hamon sa buhay, mumingiti sa labas, subalit punong-puno, O Diyos, ng kalungkutan ng puso, idantay mong yung kapangyarihan. As we partake of the Holy Communion, let this be a point of contact, Lord, hallelujah, for the release of all Calvary's blessings to all of your people na ngayon ay nag-ukol po ng panahon upang igalang ka at sambahin. And for those also joining us via online who are participating in their places, we believe you are not limited by distance, space, and time. Maraming salamat sa pag-uumpisa ng taong ito. Ngayon pa man ay may katiyakan na kaming handa na ang lahat ng iyong himala at tagumpay sa buong taon ng 2025. We give you the praise, we give you the thanks in Jesus' mighty name. Amen and amen. Habang dinidistribute, we're gonna sing the same song. Maganda pong maidiin ito sa ating puso, ating alaala. Purihin ang Diyos. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to
follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Praise the Lord, praise the Lord. Tumayo po tayong lahat sa presensya ng ating Panginoon. Habang hawak po natin ang mga tinapay na simbolo po ng katawang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. And Jesus really gave it all for us. He gave it all for us. So, may I challenge the congregation, kung sakali sa ating Christian journey, meron ka pang reserbasyon. Yeah, you've surrendered your life to the Lord generally, pero hindi ka pa yung talagang todong disciple of Jesus. May iba kasi na-convert lang, pero hindi talaga sila yung malalim na tagasunod. You still have some reservations. You still have some idols in your heart. Offer them to the Lord, kasi hindrance po yan eh. This year, make your Christianity different. I am a true follower of Jesus Christ. Walang ibang karapat dapat sundin kundi siya na nagmahal sa iyo ng gayon na lamang. And it may be challenging for us. I-challenge ka ng Panginoon. Anak, nagiging idol mo yan. Nagiging addict ka sa bagay na yan. If somebody can spend so much time in computer game but you cannot open your Bible, that has become your idol already. You may still be saved but you're not growing spiritually. Yung iba, they can spend Netflix series but they don't have time to pray. So anything that gets your devotion more than Christ is becoming your idol. I'm not saying they're wrong, basta't pili, disiplinado, selected. But if the Holy Spirit will speak something to your heart, anak, that is becoming your idol. Nagiging mas mahalaga yan. If you want real breakthroughs from the Lord, ipadama mo, you love Him above all. Walang kapara ang pagmamahal at pagsunod mo kay Kristo. Bow your heads, please. Dear Heavenly Father, even as we partake of these elements, we declare that we are committed Christ followers. We are not crowd followers anymore. We are Christ followers. Because nobody loves us that much and nobody cares for our soul. At maging sa aming mga agarang pangangailangan, kaya mong gawa ng himala, lalo na sa aming mga mas malalalim na pangangailangan. Kayo po ang aming kasagutan. You are our joy, you are our happiness, you are our healer, you are our miracle worker, you are our joy. Lord Jesus, you are our everything. And so we praise you. Let this year be a breakthrough field and a Christ-centered year, because Christ is enough for us. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong kainin ng mga tinapay. Itas din po natin ang mga saro. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Atin pong inumin. Thank you, Lord Jesus. By faith we receive your blessings. Everybody say with me our confession of faith. Sabihin po natin lahat, Lord Jesus Christ, I give you praise and thanks sa magitan ng inyo pong sakripisyo. I am saved.
I am forgiven. I am redeemed. I am healed. I am delivered. I am blessed. Every curse is broken. I have breakthroughs in life. In Jesus' mighty name. Amen and amen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Christ is more than enough for me. Is enough for me. Yes, Lord. That is true. Sing so deeply in our hearts, Lord. Everything I need is in you. Everything I need Christ is more than enough. is enough for me. Hallelujah. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. We give you praise, Lord. Give you praise, oh God. But come on, church. Feel free to express your love. I love you, Lord. I love you, Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw ang aming kasagutan at kailangan. We love you. We thank you. Praise you, Lord. Seal, oh God, your words. What a joy and what a powerful message to start the year. We give you praise, Lord, sa kapanatagan ng pusong nadarama namin. Thank you, Lord God, for giving assurance. Thank you for the miracles. Thank you for the breakthrough blessings and favors upon your people. Give the Lord a mighty hand of praise. How many of you were blessed this morning? Hallelujah. How many of you are expecting breakthroughs? Dakila ang ating Panginoon. Stretch your hands for the prayer petitions before we dismiss. Dakilang Diyos, lahat ng prayer request box po na mga prayer petitions in this prayer request box, alam mong lahat ng nakatitig dito, O Diyos. Kayo po ang aming Diyos na makagagawa ng higit pa sa lahat ng aming mga hinihiling at inaasahan. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihang nag-ahari sa amin, pangako sa taong ito, hindi ka namin lilimitahan at hindi ka rin namin titipirin ang aming katapatan, sapagkat walang ibang karapat dapat pagtiwalaan ng aming lahat-lahat kundi si Kristo Jesus na aming Panginoon. You're raising up, Lord, strong disciples of Jesus, and we believe, Lord, sa lahat ng nakadalo ngayon, nadama nila ang iyong pagtawag. Susunod ang iyong mga anak sa iyong napakadakilang plano sa kanilang buhay. Your hands are lifted towards heaven for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you, cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His shalom or peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all now and forever. All will say, Amen and Amen. Happy New Year once again. To God be the glory. See you next week. God bless you.